Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Since malapit ng Christmas. Napanood ko yung Mary ba? Mary sa Netflix. Yung buhay ni Mama Mary sa Netflix. Okay lang, maganda naman. 'Di ba? Maganda naman. Parang ibang-iba doon sa pagkakaalam ko istorya ni Mary. I don't know kung historically accurate 'yun Medyo related kasi ito sa pag-uusapan natin. Ito is sa KMJS. May nag-request ito. Maraming nagre-request, maraming nagsasabi. Sobrang creepy. Mahal na birhen daw na videohan daw sa bubong ng isang nasunugan na bahay. Panoorin nga natin to, men. Ano ba meron dito? Dokop na inyong irada! Sunuga ang balay ni tita! Sa nangyaring malaking sunog sa bayan ng Sibonga sa Cebu nito lang Lunes, uminit maging ang kanilang pananampalataya. Habang ifini-Facebook live daw kasi ang sunog, meron daw nahagip na parang kakorte ng mahal na birhen. Ayon, ito. Ito. Paano naging ano yun? Sa tingin ko ang Mama Mary to eh. Kasi sa ayos lang niya eh. Siguro inaano niya yung mga tao. Mailigtas yung mga tao para magbago yung mga tao. Yung forma niya, parang babae na nakadamit, white talaga. Amurag ko na manggod siya. Ako for me, depende yun eh. Kung ano man yun, kung ano man yun. Siguro, halimbawa kung gabi nangyari yan, at halimbawa let's say walang sunog or gabi nangyari yan, pwede naman sabing white lady yan eh. Paano mo nalaman na si Mama Mary? Depende kasi sa perspective yun ng yung unang mag-o-opinion. 'Di ba? Pwedeng maging white lady yun, 'di ba? Hindi naman natin nakita yung mukha eh, para lang siyang babae na ako tingin ko nga parang babaeng chubby eh. Kung makikita mo yung itong video, parang ang taba naman ito para kay Mama Mary. Tapos ang liit ng ulo niya. 'Di ba? Anyway, kung may expert's opinion dito, abangan natin. Sa tingin ko ang Mama Mary to eh. Kasi sa ayos lang niya eh. Siguro inaano niya yung mga tao. Mailigtas yung mga tao. Tama, ang mga explanation laging siguro ganyan, siguro. Kasi yun yung tinatawag kasi na confirmation bias. Kailangan hanapan mo ng dahilan kung ano to. Kasi kung tutuusin, let's say, granting na si Mama Mary ngayon nagpakita na yan, anong rasyonale? Bakit kailangan magpapakita si Mama Mary dyan? Dahil natanong yon, ano ang dahilan? Siyempre, mag-iimbento na yung tao. Gusto niya sigurong iligtas yung mga tao, etc., etc., di ba? Yun ang tinatawag na confirmation bias. Kasi hindi mo pa nga malalaman kung ano to eh. Para magbago yung mga tao. Yung forma niya, parang babae na nakadamit, white talaga. Amurag ko na manggod siya. Kanang anino ba? Anino ba sa kanang berhin? Isa ba talaga itong aparisyon? Pero feeling ko hindi naman. Ano yan? Ano ba sa tingin nyo kung ano yan? Baka part yan ng meron yan banda sa likod or nakasampay yan na nakumot or ano. Pwede kasing puntahan yan eh para makita mo kung ano yan eh. Pero as of now, wala pa akong clue kung ano yan. Kayo, anong tingin nyo? Ano yan? Pero definitely hindi si Mama Mary to or white lady or ano. Kasi parang ang nangyari diyan paredolya na lang men eh. Naghanap na lang tayo na kasi sa mga nakikita, ito kasi nangyayari. Sa image na to, lahat to identifiable. Yan ay bahay, may puno, may mga dahon, may mga basura, 'di ba? Tapos nakita natin to, hindi natin alam kung ano 'yan. Mag-iisip tayo ngayon kung ano 'yan.
'Di ba? Kasama na doon na siya ay si Mama Mary. Mag-aalas 6 ng umaga raw noon. Nung araw na yon, parang unusual yung thing. Parang may gumising sa amin na, labas ka, tignan mo kung ano yung nangyayari. Yung pala, nasusunog na ang Confirmation bias uli. 'Di ba? Confirmation bias uli. Parang ganito lang. Ako madalas ko ng nararanasan to, no. Pag umuwi ako ng Mindoro before. Hindi ako nag-eroplano kasi eh. Ang sinasakyan ko kasi dati, na-trauma kasi ako sa eroplano. Ang sinasakyan ko kasi pag umuwi ako ng Mindoro, barko sa Batangas City. Every time na lang, kasi takot akong sumakay sa eroplano eh. Tapos sa barko naman, ang ayoko doon, nahihilo ako. So, pag sumasakay ako ng barko, ina-anticipate ko na kasi na hindi maganda ang magiging trip ko. Minsan, barko, 'di ba? Lakas ng ulan, maalon diyan, tsaka 'di ba? Minsan naiisip ko 'yon. Pero pagka nakaraos na ako, halimbawa, nakasakay na akong barko, then nakababa na ako ng mapayapa naman sa isla ng Mindoro. Makakalimutan ko na 'yun eh, yung mga inisip ko bago ako sumakay ng barko eh. Ano ibig ko sabihin? Nagiging meaningless na yung mga nafi-feel mo. Parang ganito yan, men, Halimbawa, may company trip kayo, yung kumpanya nyo, lahat kayo nilibre. Trip to Disneyland. 'Di ba? Trip to Disneyland, itong lahat ng mga empleyado ng kumpanya, idadala ko kayo sa Disneyland, sabi nung may-ari ng kumpanya. Kayo naman excited, no? Tapos ikaw naman, since may fear ka sa eroplano, katulad ko, may takot ako sa eroplano eh. Since may fear ka sa eroplano, syempre iisipin mo, masama ang pakiramdam ko talaga pagka sasakay ng eroplano. Saktong sumakay ka ng eroplano, nag-crash ngayon yung eroplano, bumagsak. Isa ka sa survivor. Due to confirmation bias, yung masama na nararamdaman mo bago ka sumakay ng eroplano, sasabihin mo ngayon, habang kinikwento mo yung nangyari. Kasi bago po ako sumakay ng eroplano, nararamdaman ko na talagang mangyayari ito eh. 'Di ba? Nararamdaman ko na po talaga kasi na mangyayari to. So nagkaroon ngayon ng meaning yung nararamdaman mo bago ka sumakay ng eroplano. Ngayon, i-rewind natin uli same scenario. May iba ang pakiramdam mo bago ka makasakay ng eroplano, same scenario. Now, sumakay ka ng eroplano, naging mapayapa naman ang travel mo. Bumaba ka ngayon sa airport ng Hong Kong, 'di ba? Nagpatuloy kayo, nag-enjoy kayo sa Disneyland. Yung naramdaman mo na 'yon, meaningless na bago ka sumakay ng eroplano, makakalimutan mo na 'yon. So, hindi na iiral yung confirmation bias mo kasi wala ka na maidudugsong dun sa naramdaman mo eh. Example ito, yung sinasabi niya na umaga daw nagising siya. mag-aalas 6 ng umaga raw noon. Nung araw na yon, parang unusual yung thing. 'Di ba? Parang may gumising sa amin na, labas ka, tignan mo kung ano yung nangyayari. Yung pala, nasusunog na ang bahay sa kanilang likuran. Lumabas din ako kasi parang may narinig ako nagkakagulo sa labas. Paglabas ko, yun, sinabihan niya ako na, Day, may sunog. Kasi kailangan hanapan ng meaning yung apparition ng ng Birheng Maria eh. 'Di ba? Definitely, nakuha ko agad yung susi ng sasakyan. Tapos nailabas ko. Naisalba namin yung 2 sasakyan at yung mga anak namin. Nasa mahigit 1 milyong piso ang halaga ng mga ari-arian nila Kathy na natupok ng apoy.
Kaya nga sabi nila, mas maganda daw manakawan ka na lang no? Kaysa masunugan ka. Kasi alam mo, men, ang magnanakaw, mamimili lang yun ang pwedeng pakinabangan eh. Di ba? Kesa yung, kami naranasan ko ng masunugan kami, di ba? Yung talagang pag nasunugan ka, lahat yan, ubus yan lahat. Wash out yan, magi-start ka uli sa panibago. Pag nanakawan ka, mawala lang yung TV mo, okay, at least makakatulog ka pa sa bahay mo. Di ba? Mawala lang yung kung anong meron dito sa bahay. Pero yan kasi, walang matitira sa'yo. Sobrang sakit, ma'am. Grabing sakit yung trauma na ibinigay sa anak ko. Yung trauma na ibinigay sa akin na every time na lang na nagigising ako, naiiyak ako kasi wala na kaming matutuluyan. Pero thankful pa rin kami kasi buhay pa rin kami. Pero kabilang sa mga iilang naisalba ang imaheng ito ni Mama Mary. Sunog! Bumalik po ako at kinuha ko po kung ano pa pwede kong makuha. Luckily naman po ang nakuha ko is yung picture ng Mama Mary sa Simala. Ang intention kong kuhanin is yung important things. Ewan ko kung bakit siya yung Natataranta ka na kasi nun ate. Hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo. nakuha ko. Kaya nung nakita ni Kathy ang video ng pinaniniwalaang birhen sa bubungan, kinilabutan daw siya. Paniniwala ni Kathy, iniligtas sila ng birhen, lalo't sa laki ng sunog, wala ni isa man sa kanilang nasaktan. Ang lagi ko lang naman pinagdadasal, kung bibigyan man niya kami ng pagsubok, wag lang life ang kukunin sa amin. Which is ito nga yun. Nung day nga na nasusunog yung bahay wala, hindi ako umiiyak. Complete ako na talagang in-struggle ko kung sino yung masave ko. Nakita ko na intact na yung anak ko, okay na kahit mawala na lahat. Naniniwala ako na si Mama Mary yon yung nasa video kasi para talagang nakaspare yung hands niya na parang pinoprotect niya yung mga tao. Ang labo naman ni Mama Mary, andun yung sunog pero dun siya sa ano, no? Ang nadamay sa sumunod, 5 houses, yung 4 residential, tapos yung isa boarding house. Tupok talaga yung mga bahay nila. Kasi mga light materials nga. Tapos dikit-dikit pa yun sila. Kaya yung spread ng apoy madala lang talaga. Regarding the cause ng sunog, ongoing pa yung investigation. Tapos nag-gather pa kami ng mga data. Ongoing yung investigation, di nyo lang alam kung ano yung nangyari. Bigla lang kayo kasing na-interview, kaya sinasabi nyong ongoing yung investigation. Si Lolo Jose, nung nagsimula raw ang sunog, agad lumabas at nagtungo sa simbahan ng Nuestra Señora del Pilar. Nagmasa ko kay nakadungog kong buto bitaw nga kusog ng buto nga medyo uyog ang balay yung mul. Pagmasa na ko giguyod ko sa kong anak, akong youngest, gida ako dire. Sa kasagsagan ng sunog, dito na raw niya nakita ang isang babaeng nakaputi na parang nakalutang sa bubong. Pero ang itsura niya, murag gamay ko siya, taas ang buhok, gusto ko puti. Ito yung nakakahiya, men. Paano ko na-debunk yan, kung ano man yan? Di lalabas, nag-iimbento ka ng istorya. Diba? At sa Facebook live video ng sunog, kinumpirma ni Lolo Jose, yun nga ang nakita niya imahe. Oh, yung nakita ko, pare-pareho sa nakita ko sa cellphone. Pareho pwesto. Pero hindi raw ito ang Birheng Maria, kundi ang isa pang patron ng kanilang simbahan, si Santa Filomena. Yung isa Señora del Pilar, namoy bata ang kugos. Ang Santa Filomena man. Murang makakonsider ko. Hindi ko naintindihan sinasabi ni Sa. Siya ito. Pansamantalang nakatira ngayon si Lolo Jose sa bakanting lote sa labas ng simbahan na wala man ang mga ari-arian. Naniniwala siyang iniligtas sila ni Santa Filomena. Habang pinapanood ko yung video ng ni-share ng kaibigan ko, may napansin ako ng nakunan niya ng imahe. Imahe talaga para sa akin, kay Santa Filomena. Kinakalabutan ako nung nakita ko yun. Paano nyo nalaman na si Santa Filomena yon? Dahil walang, sabi kasi ni Kuya kanina, dahil wala daw bit-bit na baby. Dahil ko si Mama Mary daw, may bit-bit daw dapat na baby.
Ang patron ng mga deboto rito sa Sibonga, si Nuestra Señora del Pilar, na nilalapitan ng mga humihingi ng grasya o biyaya, at si Santa Filomena kung kanino naman nananalangin ang mga humihingi ng gabay at proteksyon. Panahon ng hapon, bobombahin sana ng mga hapon ang Sibonga. Kaya lang may nakita ang mga hapon na isang magandang babae doon sa pier na suot-suot ang mapuputing beste. Hindi natuloy ng mga hapon ang kanilang balak. Pinaniniwalaan po ng mga tao na yung babaeng nagpakita doon sa may pier ay si Santa Filomena. Inimbestigahan ng aming team ang di manoy aparisyon sa Facebook Live video. Natagpuan nila ang nag-upload ng video na si M. Litonwa. Ito nag-upload niya lang? Opo. Bakit niyo po in-upload? Yan maganda pupuntahan, ano? Para po malaman ng ibang tao na tungkol sa sunog. Hindi raw napansin ni M na may imahe sa bubong habang siya'y nagfe-Facebook Live. Nagulat na lang daw siya nung nabasa niya ang comments. May nag-message po sa akin na balikan ko daw yung video ko sa part na 11:42 kasi may nakita siya babaeng nakasuot na puti. White lady daw, meron din nagsasabi White lady. na si Santa Filomena. Sinamahan ni M Tingnan natin ang ano sa meron. lugar kung saan nakunan niya ang video. Nung puntahan ng aming team ang bubungan kung saan daw nagpakita ang imahe, nagulat sila sa kanilang nadiskubre. Pinuntahan ko po ulit yung lugar kung saan ako nagla-live. Ano pa si KMJS eh. Nung puntahan ng aming team ang bubungan kung saan daw nagpakita ang imahe, nagulat sila sa kanilang nadiskubre. Daming Nagsasabi pasakal na niya eh. Santa Filomena daw yon. Daming, Iba naman, white lady daw yon. daming Pero pasakal nung eh. tinignan ko, lumabas na ako, tinignan ko yung anggulo kung saan ko kinuha yung video. Kwek, 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 kwek. Bintana pala yon. So, ibig sabihin may building dun sa likod. Window lang pala ng church namin. Yung anggulo po niya, kamukha po talaga. Oo. May movement kasi ito eh. May movement ito. Tinan nyo mga kababayan ko, no? Alam ko, may theory na ako dyan eh. Kaya lang na parang structure yan sa likod. Hindi ko naman sinasabing sinabi kong bintana yan. Ang feeling ko kasi dyan, may structure dyan sa likod. Pero wala eh, puti eh. So meaning, ibig sabihin parang ano to, yung ere. Yung parang air lang yan. Yung parang, wala akong idea na may ano yan sa likod. Pero ito, bintana lang pala talaga. So paano ngayon yung sinasabi ni Lolo na may nakita siya babae, match na match talaga. O anong nangyari doon? 'Di ba, men? Ito minsan yung yung sinasabi ko na pag kumalat yung isang bagay na pinaniniwalaan, kasi I'm so sure ko hindi na verify ko ano yan, igalang mo, 'di ba? Marami kasing mahahawa doon eh. 'Di ba? Kaya kailangan talaga maging critical thinker tayo eh. Critical thinking muna, kung hindi lumusot sa critical thinking, maybe pwede nating pwede nating i-consider. Pero wag mo na ibigay yung tiwala kung ano man 'yon. Kasi minsan may nakakaligtas ng buhay yan eh. Minsan kasi alam mo yung bandwagon mentality na kung saan maraming tao minsan sasakyan na lang ng sasakyan. Nakakapahamak kasi yung ganyan. Kaya isa 'yan sa mga inaano ko dito, sa mga pinopromote ko, yung maging critical thinker tayo. Hindi naman masama maging ganon. Yung bago mo ibigay yung 100% na paniniwala mo ay i-make sure mo muna na proven ang isang bagay or ano. Hindi katulad nito, bintana lang pala yan eh. Minsan, pa yan, pero naiintindihan ko iba, may stages of denial pa yan. Sasabihin ng iba, ito black lang ito eh. Ito may kulay yung you have to understand na
pag live kasi, mababa ang quality ng video. Dahil, pag mabagal ang internet connection kasi, kailangan i-compress yung video para maging tuloy-tuloy. Kasi live ito eh. 'Di ba? Kaya mababa yung quality. Siyempre yung detalye ng kulay, pero makikita niyo yung resemblance. 'Di ba? Kaya importante magsuri muna tayo bago tayo maniwala. Pwede natin ikapahamak yan. For example, alam niyo yung grupong Tadtad nung araw? Yung andaming naniwala doon. Kahit yung mismong kalaban nila naniwala din sa grupong Tadtad. Yung pag napabilang ka daw doon sa grupo na hindi ka tatalaban ng bala. Inaano na sila na military, sinusugod nila yung military, akala nila hindi sila tatalaban ng bala. 'Di ba? Kaya minsan delikado yung may mga delikado kasing paniniwala talaga eh. I'm sure hindi naman siguro delikado ito no. Pero isa ito sa example na pag itinaya mo yung pwede mong katulad ni ni Lolo kanina, pwede mo kasing ikapahiya yan eh. 'Di ba? Sinabi niya kanina, "Oo, yan na yan yung nakita ko na babae na nasa bubong daw." Yan na yan. Nung tiningnan nila, bintana pala. 'Di ba, men? Ang sa akin lang magsuri, yung choice nyo na paniwalaan ng isang bagay, choice nyo naman yan. Kaya lang, ang sinasabi ko, kahit konti, mag-isip muna. Hindi ko sinasabing huwag kayo maniwala, pero number 1 na gagawin nyo, hanapin nyo yung logic behind. Yung logic. 'Di ba? Katulad niyan, unang-una, ang unang question ko diyan, unang-una, 'di ba? Anong gagawin ng mahal na birhen? Kasi ang explanation ng iba, nagpakita daw para daw iligtas yung mga tao. Ang sunog ay nandoon. Tapos diyan magpapakita ang mahal na birhen para magligtas. Hindi ko nagigets yung hindi ko nagigets yung logic nun. Ewan ko kung pilosopo na ba yung dating na yun? Pilosopo na ba? Pero di ba, common sense ang gagamitin. May ililigtas siya, tapos dyan siya magpapakita. Ang sunog nandun sa kabila, di ba? Actually, paano kung hindi siya nakuhanan ng video dyan? May isip nyo pa ba na nililigtas kayo ng mahal na birhen? Hindi rin, di ba? Sa window ng church. Yung window po ng church, colored po siya. Sa video po ay puti kasi alam nyo na malikot yung video. Tsaka low quality. Araw, may usok, maliwanag siya. Gayunman, naniniwala pa rin ang ibang mga residente. Hindi mo na nasa denial stage pa yan. Kapag sinabi mo kasi yung totoo, hindi pa muna mako-convince yan. Talagang ipipilit pa rin nila yan. Nature na natin yan, men eh. Kasi ang dyan kasi kahiyaan na. Kumbaga nakatigasan mo na yun eh. Hanggang kaya mong ilalaban mo pa rin yan. 'Di ba? Common na common 'yan sa mga biktima ng scam. 'Di ba? Yung in denial ka pa rin na na-scam ka kasi akala mo totoong-totoo 'yung nangyari eh. Scam pala. Yun 'di ba yung maraming nagpapa-invest na na naniwala ka tapos biglang hindi ka makapaniwala, biglang scam pala yung pinaglagakan mo ng pera mo. Sa una, in denial ka pa nun, hindi. Baka na-delay lang yung payment or 'Di ba? Tapos, may instance pa na, let's say, yung nanay, nahuli yung anak niya na nagnakaw sa isang lugar. In denial pa rin yun. Hindi, kilala ko ang anak ko eh. Hindi gagawin ng anak ko yan. 'Di ba? Nature na natin yan. Kahit ako din, mga kababayan ko, yung na-scam ako, yung Apple Pencil. Ang Apple Pencil kasi, parang nung time na yon yung generation 2, nasa 10,000 yata isa nun. I don't know, 10,000 ba or basta mahal. May nagbenta sa akin ng Apple Pencil na 3,000 lang. Pinatulan ko. 'Di ba? Pinadalan ko ng GCash. Hindi ako, pero in denial pa rin ako. Hindi, baka mamaya hanggang sa binlock na nga ako, in denial pa ako eh. 'Di ba? Dinouble check ko pa talaga kung yung control number sa akin rumirehistro sa
sa LBC na tracking eh. Iniisip ko lang baka hindi pa na-upload sa system, 'di ba? Nature na natin yan maging in denial pagka na-realize natin na na-deceive tayo. Kasi masakit kasi harapin ang katotohanan eh. Naaparisyon nga ang nakunan. Kasi kami yung affected eh. So, na-feel namin yung presence niya. Na-feel namin yung presence. Pero ate, facts doesn't give a shit about your feelings. Kahit ano pa maramdaman mo, facts pa rin ang mamamayani. Dahil yan, pakiramdam mo lang yan. Pakiramdam mo pa rin yan, na-feel mo yan. Hindi, wala namang kumukontra sa feelings mo eh. Pero, meron na tayong facts na pinanghahawakan. O sige, let's say hindi. Iba kasi ang bintana. O nasa na napunta yung bintana? Kung hindi yun ang bintana, saan na napunta? Diba? I-rewind natin yung comparison ha. Ayan o. Let's say ito ay Birheng Maria. Ito ay bintana. Ito, klaro, bintana ito eh. Ito ay Birheng Maria, no? O nandiyan ang Birheng Maria. Nasaan na yung bintana? Saan na napunta? Ito, pwede mo sabihin na dito sa part na to, hindi, wala na kasi si Virgin Mary yan, kaya nakita na yung bintana. Pero dito, men, saan napunta ang bintana nito? Saktong-sakto doon sa mismong pwesto ng bintana. Doon pa. Di ba, men? Ano ba? Colored po siya. Sa video po ay puti kasi alam nyo na malikot yung video. Siguro may araw, may usok, o maliwanag siya. Gayunman, naniniwala pa rin ang ibang mga residente na aparisyon nga ang nakunan. Kasi kami Yan ang hindi natin talaga mapipigilan sa tao. Pero, darating din sa acceptance yan eh. Sa acceptance stage, darating din yan. Pero need mo kasing sabihin yung totoo eh. Kasi kung hindi mo sasabihin yung totoo, maraming maniniwala at maniniwala. Diba? yung affected eh. So, na-feel namin yung presence niya. Na-feel namin yung presence and guidance nila ni Mama Mary. Para sa akin, totoo yun. Palibasa hindi ko intentionally na, pero nakita ko man, yung nga naniwala ako, siya. Tamo, nag-iiba na yung ano niya, nag-iiba na yung ina-adjust. Ito yung tinatawag na cognitive dissonance. 'Di ba? Ano ba yung cognitive dissonance? Biglang nag-a-adjust na yung ano nila, yung pamanta. Kanina sure na sure siya. Ngayon, may nakita pa rin ako na mga iba, 'di ba? Yun ang papaniwala ko. Iba-iba na mga paniwala ng bawat tao. Ito, yes, I do agree. Dito na tayo magkakatalo, men. 'Di ba? Yang paniniwala, oo, yung paniniwala mo, pero pinaniwalaan nyo ng Mama Mary yun eh. Pero na-debunk eh. 'Di ba? Hindi naman sinasabi ng nag-debunk na hindi totoo si Mama Mary. Yes, totoo si Mama Mary. Paniniwala nyo yun, ire-respect ko yun. 'Di ba? Totoo naman yun na ayon sa paniniwala nyo. Pero nailatag na natin yung facts na hindi si Mama Mary yon yung nasa video. Si Mama Mary ba yun o hindi? Hindi! I-accept nyo na yung totoo. Hindi naman sinasabi na hindi totoo yung pinaniniwalaan nyo na merong Mama Mary talaga. Meron! Sa paniniwala nyo. Okay tayo doon. Pero yung video ang pinag-uusapan natin ngayon. Si Mama Mary ba yun o hindi? Hindi! Bintana yon. Ano Di ba? naman natuhawak ang paniniwala nila. Pag ika-focus mo, bintana, kung muna sa isip mo, bintana siya talaga siya sa tingin mo. Pero pag may iba kang kuan nga imahe siya kay mukhang may Hindi, buhok. kahit na tingin mo, imahe, bintana pa rin yun! Huwag mo nang ipilit. Ilulusot pa eh. Yung paniniwala mo na nga, proven na mali. Na-prove na natin na mali. Ano ba? Ito ba yung gusto nyong ikonsintihin sa kababayan natin?
Kulot-kulot. Naramdaman ko talaga nandito talaga siya, nakabantay dito sa Sibunga. Para naman sa simbahan, may aparisyon man o wala, ang Diyos at ang kanilang mga patron laging nakabantay sa kaligtasan ng kanilang bayan. Kami pong taga-simbahan ay hindi po naniniwala sa parisyon. Pero kahit pa man, totoo o hindi, kailangan tayong magdasal at lalo tayong lalapit sa ating patrona, si Señora del Pilar at si Santa Filomena. Thank you for watching, mga Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.